INC Radio, Evangelical Mission on air and online. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, welcome po dito sa Evangelical Mission on air and online. Sa pagkakataon pong ito, makakasama po ninyo kami. Ako po ang kapatid na Wally Taray. Ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez. Naway pakinabangan ninyo ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia na amin pong ipaglilingkod sa inyo ngayon. Sa Hulyo 27 ng taong ito ay sasapit po ang Iglesia ni Cristo sa ika-100 na anibersaryo ng pagsisimula dito po sa Pilipinas, sapagkat noong Hulyo 27 ng 1914 ay narehistro sa pamahalaan ng Pilipinas ang Iglesia ni Cristo. At sa tuwing sasapit po ang anibersaryo ng Iglesia ay hindi nakalilimot ang bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo na magpasalamat sa atin pong Panginoon Diyos sa isang natatanging okasyong ito. Mahalaga po sa atin, kapatid na Wally, at sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, ang pagsisimula ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong July 27, 1914. Sapagkat yan ay katuparan po ng mga hula ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa mga banal na kasulatan. Ang Diyos ang nagtakda ng paglitaw o pagsisimula ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. At maging ang panahon ng paglitaw nito ay ang Diyos din ang nagtakda. Sa isinagawa pong naunang pagtalakay dito po sa Evangelical Mission on Air and Online ng INC Radio ay pinatunayan ng Biblia ng ating Panginoon Diyos ang nagtakda ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa malayong silangan o sa Pilipinas. At dun po sa mga hindi ito narinig o napanood, maaari pa ninyo itong makita o mapanood at marinig ang pagtalakay na ito. Hanapin lamang po ninyo sa INC Radio YouTube channel at naka-upload na po ito para lubos po ninyong maunawaan. Sa pagkakataon naman pong ito ay ipauunawa sa atin ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ang Panginoong Diyos din ang nagtakda ng panahon o ng petsa ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito po sa Pilipinas. At pinatutunayan din po ng Biblia na ito na po ang huling gawain ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas. Kaya simulan na natin ang ating pagtalakay, alamin natin sa pamamagitan ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia, kailan ba itinakda ng ating Panginoon Diyos ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Basahin po natin sa Isaias 43:5 hanggang 6. Pakinggan ninyo. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Dadalhin ko ang iyong lahi mula sa silangan at pipisanin kita mula sa kanluran. Sasabihin ko sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ang panahon na kung kailan itinakda po ng ating Panginoong Diyos, nalilitaw ang Iglesia ni Cristo sa malayong silangan o sa Pilipinas, batay po sa hula, ang banggit ay mga wakas ng lupa. Bakit natin natitiyak na ito ay tumutukoy sa Iglesia ni Cristo na ating ipinakikilala ngayon? Sa hula na ating binasa sa Biblia, sino ang tinutukoy na magmumula sa panahong mga wakas ng lupa? Ayon po sa ating binasa, mayroong lahi na dadalhin ang ating Panginoong Diyos na magmumula sa silangan, na siyang kinikilala niya na kanyang mga anak na lalaki at babae. Nais nating bigyang pansin sa ating mga taga-subaybay kung saang dako magmumula ang lahing ito na binabanggit sa hula. Tiniyak po na sa silangan nga o sa malayong silangan, gaya nga ng natalakay na sa nakaraang pag-aaral dito po sa ating Evangelical Mission on Air and Online, na patunayan
na yun ay natupad sa bansang ito, ang bansang Pilipinas. Subalit kung paanong tiniyak sa hula kung saan magmumula ang kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak na lalaki at babae, ay tiniyak din kung kailan ang paglitaw ng gawaing ito. Ano ang binabanggit sa hula? Ayon po sa ating binasa, ang panahon ng paglitaw ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae sa malayong silangan ay sa mga wakas ng lupa. Ito ngayon ang ating alamin. Kailan ang panahong tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa? At paano natin malalaman kung ang panahon ay nasa mga wakas ng lupa na? Para malaman po natin yan, alamin po muna natin kailan ang wakas ng lupa. Basahin natin sa Mateo 24 at 3. Ganito po ang ating mababasa. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Ang wakas po ng lupa ay ang katapusan ng sanglibutan o ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na tinatawag din sa ibang mga talata ng Biblia na araw ng paghuhukom. Yan na po ang wakas ng lahat ng bagay, ang katapusan ng daigdig na ito. Yan ang tinatawag ng Biblia na wakas ng lupa. Opo. Subalit ang ating inaalam ay kailan yung panahong mga wakas ng lupa. Basahin po natin ang talatang 33. Ganito naman ang atin pong mababasa. Pakinggan po ninyo. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Ang panahong kung tawagin po ng Biblia ay mga wakas ng lupa pagka malapit na po yung wakas ng lupa o yung araw ng paghuhukom. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, pag siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Paano naman natin malalaman, kapatid na Vincent, kung ang panahon ay nasa mga wakas ng lupa na o nasa mga pintuan na ng wakas? May binigay pong palatandaan ang atin pong Panginoong Hesukristo. Katunayan, ang sabi niya, pagka nangakitaan niya ninyong lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Sa makatwid ay merong palatandaang ibinigay ang ating Panginoon Hesukristo na kapag ka nakita na o natupad na itong mga palatandaang ito, ay nagpapahiwatig na malapit na ang kanyang ikalawang pagparito o malapit na ang wakas. Opo. Yan din ang tinatawag na mga wakas ng lupa. Ngayon, alin ang tinutukoy ng ating Panginoon Hesukristo na kapag ka nangyari na ay palatandaan na ang panahon ay nasa mga wakas na ng lupa o malapit na ang wakas? Basahin po natin dito rin sa Mateo 24, mga talatang 6 hanggang 8 naman po. Pakinggan po ninyo. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dadapwat hindi pa ang wakas. Sabagat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Dadapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ang mga pangyayari po na ipinagpauna ng ating Panginoong Hesukristo na nagsisilbing palatandaan na malapit na ang kanyang ikalawang pagparito o ang araw ng paghuhukom na nagpapahiwatig ng panahon ng daigdig ay nasa tinatawag na po ng Biblia na panahong mga wakas ng lupa. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga kakarinig-an niya kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Kaya yan ang isa o una sa palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At pansinin natin na hindi ito pangkaraniwang digmaan lang. Opo, at ang banggit po ng Biblia, ang digmaan
ang digmaang ito ay aalingaw-ngaw na ang katumbas po ay mapapabalita. At bukod yan, kapatid na Vincent, ano pa ang sinabi ng ating Panginoon Kristo na magaganap kapag ka malapit ng wakas ng sanlibutan o nasa panahong mga wakas na ng lupa? Sabi po sa mga talatang ating binasa, magsisitindigan niya ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Kung gayon ay magkakaroong muli ng digmaan o paglalabanan ng mga bansa at mga kaharian. Opo, at nais pa rin nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay na ang mga digmaang binabanggit sa hula ay hindi po digmaan lamang ng dalawang bansang magkalaban, kundi ito po ay kasasangkutan ng maraming mga bansa at maraming mga kaharian sa daigdig na ito. Sa kasaysayan ng mundo, meron nga bang naganap na digmaang pandaigdig at sinundan ito ng gayunding uri ng digmaan? Opo, merong binabanggit sa tala ng history na unang digmaang pangsanglibutan at ikalawang digmaang pangsanglibutan o ang First and Second World War. Sa makatwid ay pawang natupad na itong mga palatandaang ito. Opo. Pero meron pa rin binanggit ang ating Panginoon Kristo na mga pangyayari na kapag ka nakita na ay nagbabadya na malapit na ang kanyang ikalawang pagparito o malapit na ang wakas ng sanlibutan. Ano-ano pa yung mga binanggit do sa talatang binasa natin? Binanggit din na magkakaroon niya ng pagkakagutom, mga paglindol, at yung paglubha po ng kahirapan ay ipinagpauna rin ng Biblia. At nilinaw ng ating Panginoon Kristo na kapag ka ang mga pangyayaring ito na kanyang binanggit ay naganap na, yon ay katunayang siya'y malapit na at nasa mga pintuan nga o mga wakas na ng lupa. Opo. Ngayon, kapatid na Vincent, puntahan natin itong ibinabala ng ating Panginoon Kristo na magaganap na digmaan. Tangi sa ang digmaang ibinabala na magaganap sa panahong malapit na ang wakas ay aalingaw-ngaw na ang katumbas nga ay mababalita at ito ay kasasangkutan ng mga bansa at mga kaharian. Ano pa ang ikinaiiba ng digmaang ito na binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin sa Jeremias 4:13 at 19. Pakinggan po ninyo. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Sa aba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. Ang hirap ko. Ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik, sapagkat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikidigma, ang ikinatatangi pa ng digmaang binanggit ng ating Panginoong Kristo na siyang palatandaan ng kanyang ikalawang pagparito. Gagamitan po ito ng kakaiba o ng makabagong kasangkapang pangdigma, makabago sa sentido na nun lang pagkakataong yun ginamit, hindi pa ginamit sa mga nakaraang digmaan. Sapagkat may mga naunang mga digmaan bago pa nangyari yung unang digmaang pansanlibutan at maging yung ikalawang digmaang pansanlibutan. Pero ang ikinaiiba nitong digmaang ito na binabanggit sa Biblia, ito ay ginamitan nga ng mga kasangkapang pandigma na hindi pa nagagamit sa mga nakaraang digmaan. Opo. Na naganap na digmaan. Kaya talagang ito ay nagsisilbing palatandaan na malapit na ang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Ano-ano yung mga kasangkapang pandigma na yon? Ayon po sa hula, gagamitan niya ng mga karong parang ipo-ipo at mga kabayong mas matulin pa niya kaysa sa mga agila. Ano ang kinatuparan ng binabanggit na ito ng hula
na nakasulat sa Biblia. Meron bang binabanggit ang mga aklat ng kasaysayan tungkol sa mga makabagong kasangkapang pandigma at kailan ito unang ginamit? Ang babasahin po natin ay Aklat Kasaysayan, ang world history na isinulat ni na Arthur E.R. Bowack, Preston Slauson, and Howard Anderson sa pahina 478 hanggang 79 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ganito po ang atin pong mababasa. Pakinggan po ninyo. Ang unang digmaang pangsanglibutan ay hindi katulad ng alinmang digmaan sa nakaraan. Ito ang unang digmaan sa tatlong larangan. Ang unang digmaan na ang mga lungsod ay binomba mula sa impapawid at ang mga mandirigmang may pakpak ay naglabanan sa mga alapaap. Mangyari pa na ang mga eroplano noong 1914 ay hindi gaanong mabibilis, di gaanong matitibay, ni di gaanong marami tulad sa ngayon. Ang mga ito ay sadyang lalong mahalaga bilang tagamanman, isang uri ng kabayuhang panghimpapawid na kumukuha ng larawan ng mga kilos ng mga kaaway mula sa itaas. Kinakailangang itulad ng mga kawalang kanilang sarili sa mga daga at mga hayop na maliliit at humukay ng malalim na kanal. Naimbento ng Britanya ang tangke o panlupang pandigmang bapor, isang aseradong otomobil na maaring dumaan sa mabakong lupa sapagkat ito ay niyaring katulad ng traktora. Sa binasa po natin na pahayag ng aklat na kasaysayan, inilarawan po yung mga ginamit na kasangkapang pangdigma sa naganap na First World War o unang digmaang pangsanglibutan noong 1914. Kaya talagang pinatutunayan ng tala ng kasaysayan na nagkaroon ng gayong uri ng digmaan o digmaang pansanlibutan. Opo. At ano ang pinatutunayan ng world history tungkol sa ikinatatangi nitong unang digmaang pansanlibutan na hindi pa nangyari sa mga nangaunang digmaan? Ayon po sa ating binasa, ito anya ang unang digmaan sa tatlong larangan. Ang unang digmaan na ang mga lungsod anya ay binomba mula sa himpapawid at ang mga mandirigmang may pakpak ay naglabanan anya sa mga alapaap. Alin itong tinutukoy na mga mandirigmang may pakpak at pambubomba mula sa himpapawid? Ito nga po yung mga eroplano na ginamit noong 1914 sa First World War. Sapagkat yung mga nangaunang digmaan ay sa dalawang larangan lang ito, labanan sa lupa at saka sa karagatan. Opo. Ginamit yung mga sasakyang pandagat. Pero itong First World War, ginamitan na ng mga kasangkapang panghimpapawid na tinatawag nga na eroplano. Ano ang tawag ng aklat ng kasaysayan sa mga eroplanong ginamit sa digmaan noong 1914? Isa anyang uri ng kabayuhang panghimpapawid o aerial cavalry na sa Biblia, gaya ng binasa po natin kanina, mga kabayuan niya na lalong matulin kaysa mga agila. At sa Biblia, meron din binabanggit na karong parang ipo-ipo. Alin naman ang katumbas nito na binabanggit sa aklat ng kasaysayan na kasangkapang pandigma na ginamit ng sumiklab ang unang digmaang pansanlibutan? Ito po yung sinasabi ng aklat na ito na ating binasa na imbentoan niya ng Britanya ang tangke o panlupang pandigmang bapor na isaan niyang aseradong otomobil na maaaring dumaan sa mabakong lupa sapagkat niyaring katulad ng traktora. Sa makatwid ay nang sumiklab ang unang digmaang pansanlibutan noong Hulyo 27, 1914, yon ang palatandaang ang panahon ng mundo ay nasa mga wakas na ng lupa o malapit na ang wakas ng daigdig. Opo. Ngunit meron tayong nais na ipapansin sa ating mga taga-subaybay na napakahalagang naganap noong Hulyo 27,
1914, kaalinsabay nga ng pagsiklab ng unang digmaang pansanlibutan. Sa petsang yan, noong Hulyo 27, 1914, ay narehistro sa Pilipinas, bansa sa malayong silangan, ang Iglesia ni Cristo na ating ipinaglilingkod sa ating mga taga-subaybay. Opo. Ang tanong ay, nagkataon lamang ba ito? Maliwanag po sa paglalahad natin mula sa mga katotohanan na nakasulat sa Biblia na hindi po ito nagkataon lang. Itinakda ito ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng hula na nakasulat sa Biblia. Kaya napakatibay po ng patutuon ng Biblia. Mga mahal po naming mga panauhin, mga listeners and viewers, sa kahalalan ng Iglesia ni Cristo. Sabagat hindi lamang po tiniyak sa hula ang dakong pagmumulan, malayong silangan natupad sa bansang ito, ang bansang Pilipinas, tiniyak din po ang petsa o panahon ng paglitaw, mga wakas ng lupa, na nangyari nga noong bumangon ang Iglesia ni Cristo dito sa malayong silangan o Pilipinas noong July 27, 1914. At dyan po natin walang sawang inaanyayahan ang ating mga kapwa-tao, mga kababayan, mga mahal sa buhay ng ating mga kapatid na hindi pa natin kapanampalataya, na patuloy na magsuri sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan, pag-aralan ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia na ipinaglilingkod po natin sa kanila. Kung loloobin ng Diyos ay magkasama-sama po tayong lahat sa loob ng Iglesia ni Cristo, maisagawa po natin ang tunay at marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, nagpapasalamat tayo dun sa mga sumusubaybay sa atin ngayon at dun sa mga nagpaunlak sa paanyaya po ng aming mga kapatid na ngayon ay naririnig po ninyo ang mga katotohanan ito na nakasulat po sa Biblia. Bakit kaya gayon na lamang po ang aming paghahangad at pagsisikap na hikayatin ang lalong maraming tao na makasama po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ano po ba ang kasunod na gawain ng huling pagsusugong ito ng ating Panginoon Diyos, kaya tinawag ang panahon niya na mga wakas ng lupa? Basahin natin sa Apokalipsis 14, 12 hanggang 15. Pakinggan po ninyo. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sabagat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. At nakita ko, at narito ang isang alapaap na maputi, at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang ulo'y may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Sa binasa po nating mga talata, meron pong binabanggit na mapalad. Tiniyak po na ang mapalad ay ang mga inabutan ng kamatayan sa Panginoon. Ang tinutukoy na Panginoon sa mga talatang ating binasa ay ang ating Panginoong Hesukristo. At sa Biblia, ang mga kay Kristo nasa kanyang iglesia na kanyang itinayo. Na pinatutunayan din sa mga talata ng Biblia, ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Iglesia ni Cristo. At nais din nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay kung anong yugto ng panahon tumutukoy itong mga talatang ito na ating binasa. Ito po ay sa bahagi ng hula na tumutukoy sa gawain po ng pangatlong anghel na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis. Ang katuparan po ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Hindi natin ito pinag-aalinlanganan,
sapagkat pinatunayan ng mga hula na nakasulat sa Biblia. Ngunit mayroong napakahalaga na dapat nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay. Ano ang kasunod na gawain ng huling pagsusugong ito ng ating Panginoon Diyos? Ang sabi po, dumating anya ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Ano kaya ang katumbas nito, kapatid na Vincent? Alin ba ang tinutukoy na panahon ng paggapas? Basahin po natin ang paliwanag ng Biblia sa Mateo 13:39, pakinggan po ninyo. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Ang paggapas po o ang pag-aani, ayon sa Biblia, ito po ang katapusan ng sanglibutan o ang araw po ng paghuhukom. Sa makatwid, araw na ng paghuhukom ang kasunod ng huling pagsusugong ito ng ating Panginoon Diyos kay kapatid na Felix Manalo, na ang naging bunga ay ang iglesyang ito na ating kinaaniban, at ito rin ang ating ipinag-aanyaya at ipinaglilingkod sa ating mga taga-subaybay. Ipinakikilala natin sa kanila ang iglesia ni Kristong ito na siyang huling gawaing pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Opo, wala nang iba pang relihiyon, mga kababayan namin, na sa Diyos nababangon kasunod ng iglesyang ito. Dahil ang kasunod po nito, wakas na po ng sanglibutan, araw na po ng paghuhukom. Kaya ang Iglesia ni Cristo na lamang po ang tanging pag-asa ng tao para maligtas. Sana samantalahin po natin ito, mga mahal po naming mga panauhin, at pakinabangan natin, matupad sa atin ang hangarin ng ating Panginoong Diyos, ng lahat ng tao'y makinabang din sa pagtatamo ng kaligtasan. Bakit kapag napabilang sa gawaing ito ay tiyak na magiging mapalad, kapatid na Vincent? Sabagat ayon po sa ating binasa, mapapalad anya ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Paano magiging mapalad ang mga naging bahagi ng huling gawaing pagsusugo ng ating Panginoon Diyos o huling gawaing pagliligtas niya kahit pa sila ay mamatay? Basahin natin sa 2 Timoteo 4:6-8, pakinggan ninyo. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang nagsasalita sa mga talatang ito na ating binasa si Apostol Pablo. At sa pagkakataong ito ay nararamdaman niya na malapit nang dumating ang kanyang pagpanaw o yung kanyang kamatayan. Pero ang kanya pong binigyang diin na sa kanyang ginawang paglalakbay o sa kanyang ginawang pagtupad ng kanyang tungkulin ay nakapanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Ang katunayan, ang sabi niya, nakipagbakaan niya ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. At ano ang kapalarang nakalaan sa kanya? Sabi niya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Makatwid, kahit pa abutan ng kamatayan, nakaanib sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, pero inabutang tapat sa pananampalataya na ipakipaglaban ang pananampalataya katulad ni Apostol Pablo, katulad din ng marami nating mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito na una nang nagpahinga, mapalad po sila dahil nakataan sa kanila ang putong nakatwiran na yun din ang putong ng buhay o ang buhay na walang hanggan na siyang gantimpalang mana
na ipinangako ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo sa mga taong maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. At ito ay hindi lamang nakalaan kay Apostol Pablo. Ang totoo, nilinaw niya ito, hindi lamang anya sa akin, kundi sa lahat din naman ng naghahangad sa kanyang pagpapakita o sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. Opo. Pagdating ng araw ng paghuhukom, ang nakapanindigan sa tunay na pananampalataya, sa tunay na paglilingkod ay magiging mapalad. Dumating man sa atin ang kamatayan na itinakda ng Diyos sa lahat ng mga tao, ngunit ang dapat na matiyak ng tao bago dumating ang araw na yon, naruroon siya sa tunay na paglilingkod. Yun ang dahilan kaya ang marami nating mga kapatid, baka naoobserbahan ng ating mga panauhin, ba't gayon na lang kasigasig at kasigla sa kanilang ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang pinaka nilulunggati ng mga kaanib sa loob ng Iglesia, gaya ni Apostol Pablo, makatapos din po ng takbuhin. Sa lahat po ng aming mga panauhin, mga giliw po naming taga-subaybay, pinakahangad po namin na makasama po namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo para sa ganon magkasama-sama tayo sa tunay at marapat na paglilingkod hanggang sa tayo po ay makarating sa ipinangako ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Inaanyayahan din po namin kayo na daluhan po ninyo ang mga pagsambang isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga gusaling sambahan na malapit po sa inyong lugar. Muli po, nagpapasalamat kami ng marami sa inyo at bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin sa atin pong Panginoon Diyos. Ama naming Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo. Ginamit mong kasangkapan ang palatuntunang ito Amen. para mahayag ang iyong mga katotohanan Opo. sa amin pong mga panauhin, saan mang panig o lugar naroon ang iyong mga lingkod. Amen. Salamat po, Ama. Tulungan mo po nawang makaunawa ang aming mga panauhin, Opo. pinagsakitan ng aming mga kapatid na anyayahan para po magsuri sa mga katotohanan ng aming sinasampalatayan. Amen. Salamat sa iyo, tinawag mo kami sa loob ng banal na iglesia, Opo. sapagkat sa pamamagitan nito, nagkaroon kami ng karapatan para ka po paglingkuran Opo. at ng matibay na pag-asa sa pagtatamo ng iyong mga pangako ang kaligtasan. Amen. Ito rin ang nais naming ibahagi sa aming kapwa-tao. Yun nawa ang madama nila, ang aming marubdob na hangaring ipagmalasakit ang kapakanan ng kaligtasan Opo. ng kanilang mga kaluluwa. Makasama sila sa loob ng tunay na iglesia. Amen. Sama-samang maglingkod sa iyong banal na pangalan. Amen. Panginoong Hesukristo, pakibasbasan mo po Opo. ang aming mga kapatid Opo. na walang sawang nakikipagkaisa sa pamamahala sa gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Amen. Patuloy mo silang lingapin at pagpalain Opo. at huwag mo po silang pababayaan. Amen. Ama, pagpalain mong lagi ang iyong bayan sa huling araw Opo. sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, Amen. ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Magalang na po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. INC Radio, Evangelical Mission on air and online.